Bad boy shake ka kill, ako 10 toes down. Kung under self-improvement ka pare or active ka sa dating scene pare, wag kang aalis ng bahay pag hindi ka mabango. Alright? So available mga perfumes natin sa TikTok shop, link nasa description. Okay mga pare, so tignan natin tong message ng subscriber natin. No? So kung meron kayong mga problema pare, message nyo yan dito. Kung hindi natin dito babasahin, doon natin babasahin yan sa Anti-Support Podcast. So go ahead, message lang kayo. Again, alam nyo naman yan eh. Confidential yan. No? Safe yung mga information nyo dito. Okay? So, umpisa na kagad natin to. Sabi niya rito, pare. Hey, what's up, Boss Josh? May tanong ako. May naka-relationship ako hanggang 6 months lang ang tinagal. Nag-cheat siya. Hindi ko na binigyan ng second chance. Stay cold. Ha. By the way, 22 ako. Yung babae ko na yon ay 23. Parehas na kaming may work. Ang work niya ay cashier sa fast food. Shoutout sa mga nagtatrabaho sa fast food dyan. Nung hiniwalayan ko siya, nagmamakaawa na bumalik sa akin. Pero hindi ako pumayag kasi yung cheating na ginawa niya malala talaga. Nakainom niya yung ka-work niya tapos nakatabi niya sa kama. Hindi ko pa sana malalaman yun until nag-away sila nung friend niya na ka-work niya. Sinumbong sa akin at umamin naman siya sa akin. Nakakatawa tong magkakaibigan na to. No? Nakakatawa yung gano'n na tropa mo na nakakaalam ng baho mo. Tapos nag-away kayo. Kung tayo nangyari ka, i-spill ka talaga, pre. Diba? Kaya yung mga tropa ninyong nakakaalam ng mga pinaggagawa ninyong kalokohan, hanggat maaari, bula-bulahin mo na lang, pre. Di ba? Delikadong kaaway ang kaibigan. Para sila nakakaalam ng baho mo eh. So umami naman daw yung babae sa kanya. Tapos talagang pinipilit niya na tabi lang at walang nangyari. Pero di niya ako maluloko. Tapos yung lalaking ka-work niya na nakatabi niya may ka-live-in. At may anak pa sila. Meron mo. Itong mga ulupong na to, mga nagtatrabaho sa mga ganitong klase, mga fast food, call center. Madalas talaga may cheating dito eh. No? Bakit? Bakit sa tingin ninyo? Dito lang kasi sila nakakuha ng excitement sa buhay eh. Sa pag-cheat. Di ba? Walang mga ibang hobbies. Walang kumukuha ng ibang atensyon, kundi babae lang. Di ba? Lalaki lang. Kaya landian lang sila. Kaya ako, isa sa mga requirements ko bilang kung single man ako, merong pinagkakaabalahan, hindi lang trabaho ang isang tao. Malaking factor din yung para mailayo sa kabulsitan yung isang tao. May hobby. Okay? So, pag mga ganito, alam mo na, mag-cheat to sa trabaho nila eh. Kasi walang excitement sa buhay eh. So, yung lalaki daw may ka-live-in. Nag-chat din sa akin yung ka-live-in ng lalaki at pinaamin kung may nangyari ba o wala. At sabi nung lalaki, laplap at lamas lang daw, walang sex kasi nga maliit lang yung place na pinag-inuman nila. At madami silang nagiinom. Sabi ng babae, wala daw nangyari, tabi lang. Pero sabi nung lalaki dun sa asawa, laplap tsaka sex lang. Hindi na ako maniniwala dun. Meron na yun, pare. Laging ano yan eh. Pag magkukwento ka na nahuli ka, laging medyo pa-safe ka na ng konti. Di ba? Sabi mo, walang nangyari. Hindi ko na ipasok, pero putang ina, pinutok sa loob. Whew! Kaya hindi ko na talaga binigyan ng second chance kasi grabing cheating yan. Palagi akong kinukulit. Halos araw-araw nagmamakaawa talaga pero hindi ako naawa. Tama yun. Tama yun. Huwag kayong maawa sa babae na cheat, pre. Okay? Natandaan ninyo. Iba sila mag-cheat. Okay? Hindi yan katulad ng lalaki na libog lang. Okay? May feelings na yan. Pagka bumuka ka na yun sa lalaki, ibig sabihin yung lalaki na yun may potensyal. Kaso nga lang, may asawa at anak yun. Kaya, medyo malabo. Pero, nakakita na ng something doon yun sa lalaki na pwedeng hindi mo maibigay. Okay? Kaya pag gano'n, huwag nyo nang bigyan ng second chance yan, pre. Nagkaroon kami ng closure, nag-usap kami at nag-fuck kami. Nilinaw ko sa kanya na kahit mag-usap kami, hindi magbabago ang yung isip ko. At yun nangyari sa amin. Wala lang yun.
Parang last bembang. Okay, wala na. Again, hindi ako against dito. Di ba? Niloko ka nung babae. Tapos yung babae, pilit na nagsusorry sa'yo. Gusto mo talagang magpatawad ka. Well, may kailangan siyang patunayan. So, kung ang isang way niya para mapatunayan na nagsisisi na siya, ang magpabembang sa'yo, so be it. But nasa sa akin pa rin ang last say kung papatawarin kita o hindi. Siguro mga 1 month na kaming hiwalay, may iba na akong nakakausap nun at nalaman niya. Tapos, sinisiraan niya ako sa above na nakakausap ko. Literal na crazy chick ang puking inang. Ang inang yan. Natatawa ako sa'yo, pre. Kuwang-kuha mo yung mga reaction natin. Parang hindi ko na tuloy kailangan mag-react kasi nagre-react ka na sa sarili mong statement. So, yun nga. So, sinisiraan niya ako sa above na nakakausap ko. Literal na crazy chick ang puking ng ina. Siguro hindi pa naka-move on at nagsisisi siya. Chat siya ng chat sa akin araw-araw, hindi ko pinapansin. Binlock ko na tapos gumawa siya ng paraan para makachat ako. Crazy nga to, pre. Then makalipas ng ilang buwan, nakulitan ako, di kinausap ko. Goods naman, pero hindi ako agree dito, pre. Hindi ako agree sa, kunyari na bembang mo na, tapos last bembang na yon. Gusto kang kausapin. Wag na, pre, kasi mas binibigyan mo pa ng yung mga crazy chick na yan, pag binibigyan nyo ng hope yan, pag binibigyan nyo ng pag-asa yan, mas lalong nagkikling yan sa inyo. Okay? Mas lalong hihirap ang pagbitaw niyan sa inyo. Lagi kayong may crazy chick na nakasunod sa inyo. Hindi kayo, kumbaga ikaw, naka-move on ka, pero hindi ka totally mag-move on kasi may humihila sa yung crazy chick. At yung mga crazy chick na yan, sumisira yan ng mga potential mong maging new partners, pare. Kaya yung pagkausap dito, bro, wrong move to. Okay? Isang bembang lang, 2, 3, tapos mag-decide ka na. Huwag mo nang kausapin. Then makalipas ng ilang buwan, nakulitan ako, di kinausap ko. Goods naman usap namin kasi hindi na din ako galit. Nagkumustahan kami at lumipat na daw siya ng trabaho. Single siya at ako din single. Sinabi mo pang single ka. Lalong magkakaroon ng pag-asa yan, pre. Lalong magkikling sa yan. Huwag nyo hayaang mag-cling ng crazy chick sa inyo, pre. Nakakapangsisi yan. Hanggang sa naiba yung usap namin na punta na sa sex. Di ba? Parang pinagtitripan ko lang at tinatanong ko kung miss niya na yung sex namin. Sa kulit ng utak ko, tinanong ko siya kung gusto niya ng sex lang, pero walang magbabalikan. Hindi naman ako seryoso sa tanong ko, pero pumayag siya. Crazy talaga. Ang gustong setup namin ay FUBU. Tapos, tinanong ko siya kung may nakasex siya ng ilang months naming hiwalay. Sabi niya wala. Well, hindi ako maniniwala. Diba? Sa baliw na babae na ganito, hindi magtitigang to. Hanap at hanap yan, pre. Kaya huwag niyong papaniwalaan yung mga ganyan. Sinabi ng babae na wala. Sus. Pero hindi ako naniwala at hanggang sa umamin siya na meron isang beses lang daw ka-work. O, biruin mo. Ka-work niya. Pero alam ko sa sarili kong hindi isang beses yun. Oo, tama. Alam kong delikado yung FUBU kasi baka ako yung mapag-abutan, baka mabuntis siya na hindi naman sa akin. Very good. Diba? Kaya nga delikado nga tong mga ganito, pre. Once na bembang lang, tapos, diba? Hanap na ng iba, pre. Kasi once na nagkikling ka pa rito at crazy nga to, nakikipag-sex to sa iba, pag nabuntis yan, ikaw ang pipikutin yan, pre. Okay? Hindi yung taka one night stand niya lang. Ikaw siya may feelings eh. Sa'yo siya may feelings hanggat maaari gagamitin niya yung leverage yung bata para makuha ka. At hindi ka naman sigurado kung sa'yo yun. Magaling ka rin, nag-iisip ka rin, tama yun. Well, hindi naman talaga ako payag na makipag-FUBU sa kanya. Pinagtitripan ko lang talaga. Okay? One time nga, na may napagkasunduan kaming date kung kailan kami nagsisex, uma-absent talaga siya sa work niya. Then sabi ko, hindi pala ako pwede kasi busy ako, haha. Parang ito yung
pinakagante ko sa pagloloko niya sa akin. Well, pare, I'm gonna be honest, hindi ako agree sa ganitong galawan because the fact na nagchat-chat ka pa sa kanya, nag-aaksaya ka na ng oras, pre. Okay na yung once bembang, no? Pero yung mag-chat ka pa sa kanya, hindi ko na nakikita yung punto. Hindi na ako agree sa ganti-ganti kasi wala bang ibang magandang gawin, pre? Di ba? Nag-aaksaya ka ng oras dito. Ang tanong ko, Boss Josh, na okay lang ba na pinapaasa ko siya at pinagtitripan lang at para gumante? Or pagbigyan ko na nabembang ko na lang ulit siya? Gusto ko malaman yung side nyo nila Soy, 8 Asset about sa kwento ko. Gusto ko talaga yung pagka-brutality honest nyo. Solid supporter ako ng podcast nyo at perfume mo. Nagpa-member na din ako SB. Uy, salamat pare. Rainbow Gang, no? Sana mapansin, boss. Patago na lang identity ko. Alam nyo na yan. So, sige. Dahil ni-request mo sila, Soy, i-review din natin to dun sa podcast para marinig natin yung side nila. Pero ito yung sa akin, no? Sa question mo, tanong lang ba na pinapaasa ko siya, tititripan lang na gumante? Sa akin, pare, nag-aaksaya ka na ng oras. Hindi ako agree sa paglalaan mo pa ng oras sa babaeng sira ulo na in the first place, eh. Unang-una, makikling sa iyan, lalo kang mahihirapan makamove on yan, hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa kanya. Ito yung mga klase ng babae na sisirain yung relationship mo. Pangalawa, mas maraming magandang pagtuunan ng pansin. Like, kasi for sure ako, pare, naloko ka niyan, may tama yan sa utak. Okay? Hindi mo man yan pansin ngayon, pero magkakaroon ka ng trust issues niyan in the future. So, kailangan mong i-fix yun. Kailangan mong magkaroon ng realization about doon. So, nandyan yung kailangan mong mag-workout, kailangan mong umalis-alis, kailangan mong gumawa ng bagong bagay para alam mo na, di ba, bagong experience, pangpahilyang mga ganyang bagay sa atin, eh. Hindi na ako agree na bembangin mo pa siya, pre. Okay? Kasi again, ang pagbigay ng attention sa crazy chick, di ba, yung pinapaasa or bembang is a hope for them. Nag-hope yan sila na baka makipagbalikan ka pa. As long as binibigyan mo pa ng kahit anong attention yan, binibigyan mo ng pag-asa yan. At hindi mo dapat bigyan ng pag-asa ang isang crazy na chick. Kahit hindi babae, kahit lalaki na tropa na crazy, as in, zero communication na, huwag nyo nang binibigyan ng attention dahil nga, yung mga yan, iba yung pagtanggap nila ng information. Pero hindi yan sila nakaka-receive, hindi yan sila nakaka-analyze ng mabuti. Kaya yung mga ganyang attention para sa kanila, gusto mo pa ako. Nagkukunyari ka lang. Ganyan sila mag-interpret. Kaya hanggat maaari, wag na. Okay, ilayo mo na yung sarili mo sa ganyan. Hindi na ako agree dyan. Yun yung masasabi natin doon. Kung meron kayong mga problema, pare, send nyo yan sa atin. Kung hindi natin dito kung hindi natin yan dito sa Joshon Point pag-uusapan, doon natin yan pag-uusapan sa Anti-Supot Podcast na sana nakasubscribe kayo doon, pare. Okay? So maraming salamat. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. This is Joshon Point. See you next time. Boom! GFAB.